Blessed evening, mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy Sunday po sa ating lahat. Thanks God dahil we are able to attend na naman sa ating Alive in Christ main church at kung saan naka-fellowship na naman natin at nakasama ang ating mga co-tambourine dancers, ang ating mga churchmate din doon. And we are proud to announce that the 1 decade or 10th year anniversary of Alive in Christ main, which is in Wan Chai, ay gaganapin po sa February 15, which is our special guest speaker is Pastor Dolphy Quezon Jr. Ayan. So, thanks God, we will be able to celebrate it in a bigger venue. And we know that the Lord will provide para sa lahat ng mga kakailanganin para sa 10th year or 1 decade anniversary na ito. And we know na all things will work together for good for those who trust in God. And ngayon pa lang ay we declare the victory. Ayan, actually, pinakita na siya ni God sa atin through vision, sa ating dreams, and talagang victorious ang mangyayaring 1 decade or 10th year anniversary ng Alive in Christ Church. So we claim it if the victory is ours and from the Lord, diba? And lalong higit po, I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And syempre may include din tayo sa prayer because ang aking pamangkin, ang kapatid ng aking second sister after me ay pinakonfine sa ospital ngayon dahil siya ay may mataas na lagnat and dehydrated na daw siya. But we know that every process that is needed para sa kanyang hospitalization, even the provision and provided by God, ang lahat ng mga expenses na gagamitin sa pagkaka-hospital na yun ng aking pamangkin. And we know that the Lord is our healer, and anumang sakit at karamdaman, basta will ni Lord na ito ay pagalingin, it shall be and it will happen into those who believe that it will happen. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon through prayer. So, let us pray. Amin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin unang higit sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob nyo. Salamat po sa protection, provision, promotion, Panginoon, godly wisdom, Panginoon, good health, at lahat ng mga spiritual blessings, Panginoon, and talents na ipinagkakaloob nyo sa amin at aming ginagamit, Panginoon, to expand your kingdom here on earth, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dadako na naman kaming muli sa pagkakataong ito upang magbulay-bulay at mag-meditate, Panginoon, ng inyong mga salita, which is the gospel, the good news, ang ebanghelyo ninyo, Panginoon. And we pray, Lord God, that you will be the one who will move in the center of this devotion, Panginoon, at kayo ang matataas at mapapurihan, Panginoon. Ibaba niyo lamang po ang inyong mga lingkod na tagapagpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, sa pinakamababa, Panginoon, but the glory belongs to you alone, Panginoon. Ikaw ang siyang nagbibigay, Panginoon, at kami ay buong puso at buong pagpapakumbaba na magpapaubaya sa inyo, Panginoon, that you will be the leader, Panginoon, sa aming gagawin ito, Panginoon, at ang iyong mga salita ay mahayag, Panginoon, tumimo sa puso, isip, kaluluwa at espiritu ng bawat isa, Panginoon, upang amin ito mai-apply at maisabuhay, Panginoon. Tunay na kayo ang may karapatan na magbago, Panginoon, ng puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, kung kami ay buong pusong maniniwala at lalapit sa inyo, Panginoon. Walang katapusan din po ang aming pasasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Golgota o Kalbaryo, Panginoon. Kung kaya kami, Panginoon, ay narito malayang maipahayag, Panginoon, ang inyong mga salita sa lahat ng dako at sa lahat ng pamamaraan na maaari namin itong maibahagi, Panginoon. Kaya hindi we thank the Holy Spirit o ang banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa aming, Panginoon, upang magawa namin ang inyong kalooban, Panginoon. Not our will, but your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon. Dalangin namin na itong pag-aaral na ito, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng bawat isa. We honor you, we glorify you, we love you, Lord. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:35. Ito po ang sinasabi. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba.
Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Message. Sinasabi na maraming tao ang nakakakita o nasasaksihan kung ano ang nangyayaring pagpapahirap sa Panginoong Yesus habang ang mga pinuno ng bayan ay nilalait o kinukutya ang Panginoon. Pinag-usapan naman ng mga tao na kung iniligtas daw ng Panginoon ang ibang tao, kaya din daw niya na iligtas ang kanyang sarili para mapatunayang siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Application. Ang mga tao na ito siguro ay mga nakakita o nakarinig sa mga ginawang himala ng Panginoong Yesus dahil nasabi nila na kung kayang iligtas ng Panginoon ang iba ay siguradong kaya din itong iligtas ang kanyang sarili. Ang sagot ay kaya talaga ng Panginoon kung gugustuhin niya dahil darating agad ang mga anghel, subalit nais niyang matupad ang kalooban ng Diyos. So, purihin pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, 'di ba? So, yun na nga. Sabi nga yung crowd or yung mga bystanders, 'di ba? Kasi ayon daw sa pag-aaral, yung pinagpakuan daw sa ating Panginoong Hesus at doon sa dalawang kriminal na kanyang katabi ay medyo tabing daan. Kaya kumbaga, lahat ng mga dumadaan doon sa daan na yun ay kitang-kita yung pagkakapako or pagpapahirap sa ating Panginoong Hesus, 'di ba? Na kung saan yun nga siguro either sila yung mga nakakita or mga nakarinig na dahil pinag-uusapan na nga at sobrang naging famous na at kilala ang ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang mga ginagawang himala ay narinig na siguro nila, 'di ba? Kaya sinabi niya na, kung talagang totoong yan nga ang Kristo o hinirang ng Diyos, dapat kayang-kaya niya iligtas ang sarili niya kasi nagagawa niya nga sa iba pero dapat magawa din niya sa sarili niya, 'di ba? Pero sabi nga sa naging message natin dito, kung gugustuhin talaga ng Panginoong Yesus na hindi to pa rin yung kalooban ng ating Diyos Ama, pwedeng-pwede niyang ipatawag ang mga anghel at sasaklolohan talaga siya agad on the spot. Siyempre, maaaring masyak yung mga tao, di ba? Totoo nga na siya ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng ganoong pamamaraan, di ba? Pero, hindi yun yung piniling way ng ating Panginoong Yesus bagkus nagpasakop siya sa will ng ating Diyos Ama na hindi sa pamamagitan ng pagliligtas sa Kanya before ma-experience yung death or kamatayan na ipinangako at inihula even right before by the prophet. Kailangan talaga na dumanak muna ang dugo, mamatay talagang physically ang katawan ng ating Panginoong Yesus and matupad yung after 3 days tsaka siya magre-resurrect, 'di ba? So hindi pa niloob, hindi inadya or niloob ng Diyos na mangyari ang pagka buhay na muli or ang pagkakaligtas sa Panginoong Yesus during the time na hindi nagpa-apekto doon sa sinasabi o pangungutya ng mga tao na hindi pala totoong Kristo yan kasi hindi niya kayang iligtas yung sarili niya ngayon, 'di ba? Na nasa kapahamakan siya, nasa sobrang paghihirap siya, nasa sobrang persecution siya at talagang hirap na hirap, sakit na sakit at talagang mamamatay na siya, 'di ba? Dahil kung talagang siya ang Diyos, dapat maililigtas niya ang sarili niya sa kamatayan, 'di ba? Pero hindi alam ng mga tao na there's a great purpose behind that event that will take place and will happen. And kapag nangyari na yung sinabi or una pa lang na in advance ng sinabi ng ating Panginoong Hesus na mangyari sa kanya, which is it was said tanging sa mga apostles lamang niya o sa kanyang mga alagad, 'di ba? At sa mga ibang tao ay lingid pa ito, hindi pa nila alam na ganoon ang mga mangyayari dahil pinili lang ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus yung talagang makakaalam ng kanyang great mission na dapat gawin, 'di ba? Which is yun nga, kung tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos na maging tagapagpahayag o ibahagi ang kanyang ebanghelyo sa lahat, hindi tayo dapat nagpapatumpik-tumpik. Dapat as long as we have breath, as long as we have the energy, as long as we have different ways
na para maibahagi ito dapat gawin natin. Either it's physical, either it's through social media, 'di ba? Or kung gusto niyo mga mag-live, ayan, sa ginagawa natin, awa ni Lord na pagla-live natin is na i-share natin yung ebanghelyo or good news and gospel sa ating mga kapwa, 'di ba? And syempre lahat ng tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga spiritual gifts na kailangan lamang natin ma-discover and then i-develop natin and ibahagi din natin ito sa ating kapwa, because that is the great commission of the Lord, to go therefore and make disciple of all nations. So nawa ay magawa po natin yan sa tulong ng Diyos at hindi sa ating ganang lakas o karunungan tayo mananangan or aasa, kundi tanging we trust in the Lord for everything that will happen into our life. So nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, and let us all end up into closing prayer para makapagpahinga na rin po inyong lingkod, dahil bukas na naman ay meron po tayong trabaho na dapat gawin. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayaman at napaka matamis na mga salita na ito, Panginoon, na kung saan dumanas man na mga paghihirap at maging kamatayan ang Panginoong Yesus, pero tinupad niya until the end of His life, Panginoon, His earthly life, ang kanyang mission, Panginoon, na pinagkatiwala niyo at alam niyo na magagawa niya, Panginoon, na hindi siya nagpa-apekto sa crowd, Panginoon, hindi siya nagpa-apekto sa pangungutya ng mga tao, sa disbelief o hindi paniniwala na siya ang inyong bugtong na anak, Panginoon, na siya ay naparito upang iligtas ang sangkatauhan, Panginoon. But for us who believe, Panginoon, kami ay lubos na nagtitiwala at nagpapasalamat dahil ginawa ng Panginoong Yesus kung ano ang mission na ipinagagawa niyo, Panginoon. Kaya nga kami, Panginoon, ay mayroong maaaring ipamalita, ibahagi, Panginoon, sa bawat tao na wala pang pagkakilala at pagkatanggap sa inyo at sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. We know, Panginoon, that you will strengthen us, Panginoon, to be bold enough, Panginoon, to share this good news to everyone, Panginoon. And sa bawat mga taong makakausap namin, makakarinig sa amin, Panginoon, ay kayo ang kikilos, Panginoon, upang sila ay tumanggap sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the financial needs of everyone, Panginoon, mga churches, mga bawat tao sa kanilang trabaho o negosyo, Panginoon, mga hospitalization, Panginoon, at lahat ng mga bills na dapat bayaran, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provides, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kung kami man ay nadaya, Panginoon, ng sino man, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magbalik nito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw, more than we could ever imagine, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, I pray, Lord God, for all the sickness, Panginoon, at mga thermal diseases, Panginoon, na nararanasan ng bawat tao. Panginoon, I pray, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon, and by the stripes and wound of your Son, Jesus Christ, on the cross, we are totally healed, Panginoon. Maging ang kinatatakutang kamatayan ay hindi namin katatakutan, Panginoon, sapagkat alam naming makakasama namin kayo at makikita ng mukhaan, Panginoon. We also pray, Lord God, na kung ang kalooban niyo po, Panginoon, sa mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay ang magpahinga na eternally sa inyong kaharian, Panginoon, upang wala nang paghirap, wala nang sakit, Panginoon, ay matatanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon, that is your will for mga kakilala namin at mahal namin sa buhay, Panginoon. And may your comfort be to every one of us, Panginoon. And we pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, Panginoon, kahit mga ordinary members ng all the body of Christ, Panginoon, all the denomination, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na hindi nyo hayaang matatag ang isang gawain o isang simbahan, Panginoon, kung wala itong mga patnubay ninyo, Panginoon. Nawa ay magamit niyo po ang bawat isa, lalong higit ang mga OFW, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, kahit sa kasulok-sulukan, mga remote area, Panginoon, ay mapupuntahan upang maibahagi ang inyong ebanghelyo, Panginoon, lalong higit ang pag-ibig at pagtulong, Panginoon, sa mga higit na nangangailangan, Panginoon. No, Lord God, na kayo ang magpo-provide sa mga transportation, mga needs ng mga pamilya, ng mga workers, Panginoon.
and missionaries, Panginoon, na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang maibahagi ang inyong good news to everyone. Panginoon, we also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon. We know, Lord God, na lilinisin mo ang aming bansa, Panginoon. You will open the heart, Panginoon, of all the leaders, Panginoon, mula sa pinakamataas naming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming bansa at maging ang mga mamamayan, Panginoon. There will be Bible study, Panginoon, at maraming mga pastors and workers, Panginoon, na magiging daan upang mapatanggap, Panginoon, ang mga leader ng aming bansa, Panginoon, nang sa gayon magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon, upang masunod ang inyong kalooban for the economic growth and betterment of our country, Panginoon, as we proclaim and claim that we are the only Christian nation, Panginoon. We know, Lord God, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin mightily and effectively, Panginoon, para sa Great Commission na ito. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na nagiging daan upang makapag-provide kami sa lahat ng pangangailangan ng mga pamilya namin, lalong higit, Panginoon, sa mga others na aming natutulungan, Panginoon, sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, upang makapag-provide sa mga members, Panginoon, na nangangailangan financially, Panginoon. You know them by name, Panginoon. Sino man na nagsusupport o nagbibigay sa inyong mga lingkod, Panginoon. Alam namin ibabalik niyo po ito sa bawat isa ng siksik, diglig at umaapaw, Panginoon. We also pray, Lord God, na thank you, Lord God, sa aming mga amo, Panginoon. Kayo ang siyang mag-ingat sa kanila, sa kanilang work, sa kanilang mga business, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon. May you give them good health, Panginoon. More blessings to come into their life, Panginoon, at harmonious na relationship at samahan ng bawat isa sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Panginoon, ng Israel, Panginoon, that ang mga Jew or mga Hudyo, Panginoon, will turn their focus, their love, Panginoon, and their belief into you, Lord God. At alam namin na iniingatan nyo ang bansang Israel at bawat bansa, Panginoon, upang wag nang magkagera o gulo, Panginoon. At ang nais nyo lamang ay kapayapaan at maging masaya at magmahalan ang bawat isa, Panginoon. Muli, kung kami po ay may mga nakalimutang isaad sa panalangin, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag nito, Panginoon. At alam namin na bago pa man namin banggitin, Panginoon, ay sinagot nyo na at ibinigay nyo na ito sa amin. Kaya panay ang aming mga pasasalamat, Panginoon, at papuri sa inyo, Panginoon, dahil truly you are good, Panginoon, all the time, and you are the same yesterday, today, and forever. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.